Matapos mag-resign na nga si Speaker Martin Romualdez, mapapahupa kaya ang galit ng taumbayan? Naku, mukhang hindi Kasi ngayon, lalo pang dumami ang pumunta dyan sa harap ng kamara. O ito ang paliwanag po ng isa sa magaling na political analyst na sinabi niyang hindi talaga huhupa ang galit ng taumbayan hanggat walang managot dyan. Dapat, Junior, mag-resign na lang. Ito yung video. Totoo mang natanggal na si Congressman Romualdez. Ito ba'y magpapahupa sa galit ng mga tao, ma'am, na ngayon ay nagrarally na sa harap ng batasang pambansa? Sa tingin ko hindi magpapahupa. Hanggat hindi ma-reveal sa public yung mga sinabi ko kanina. Alam mo, isa pang critical dyan, ang balita ko, may ilang members of Congress na tumaas ang SALN nila in the past 3 years. One even went as high as 51% increase. So makikita mo talaga na yung SALN is a good control, but since it's not made public, hindi natin alam kung gaano sila yumaman while in office, no? Napakahalaga niyan para natin talaga puksain ang korupsyon. Kasi kung mag-FOI ka pa bago mo makuha yan, napakahirap gawin yon. I-add ko lang, no? Itong 20th Congress, natatandaan nyo, ang taong bayan galit na galit dun sa liquidation by certification. Walang kumikibo sa both chambers to remove that. Yun ay mga signos na sandali lang, ano ba tayo? Sarsuela ba ito? Sarsuela ba ito? Or budol na naman. No? Kasi merong pinapakita, kunyari yung 25 projects na rinibil sa isumbong mo sa Pangulo. Ano ba yon? By design, na 25 lamang, ang kinote ni Presidente nung second zona niya, 5,500. Nasa na yun? So, we're just getting the peak of the iceberg. We're not getting what is really down under the body of water, na lahat tayo hindi naman natin nakikita, iilan lamang ang may alam. So, kung gusto mo talaga ng cleansing at seryoso si Mr. Marcos na legasiya niya ito, kailangan talagang buksan ng libro. Puno na ba ang salop, ma'am? Kasi maraming mga Pilipino ngayon, maraming nagko-comment sa ating live stream na sila yung mga taga Mindanao, sila yung mga taga Visayas, sila po isusugod dito bukas sa Metro Manila para po ibigay ang suporta sa nangyayari po ngayon na panawagan, no, ng tunay na hustisya. Kasi ma'am, di naman ito mangyayari, ma'am, itong nangyari sa issue ng flood control kung hindi po finact-check ng ating kalikasan, ng ating dakilang ama, itong mga sinabi ni Marcos Jr. na mahigit 5,000 proyekto tapos na. Days after ng SONA niya last year, yun na, finact-check. At the same pa rin ma'am, nangyari ngayong taon. Dahil nga itong problema natin sa pagbaha ay yearly. Dapat nga memorize na natin, ma'am, yung solusyon dahil nga taon-taon tayong binabaha. MJ, alam mo, malaking pasasalamat sa Poong May Kapal kasi ilang beses tayo binagyo at nakita natin, sandali lang, dati dito hindi bumabaha. Ba't ngayon bumabaha? Diba? Naging systemic yung pagbabaha. At yun ay naging signos sa lahat. Sandali lang, nagbabayad ako ng taxes. Bakit ganito? Diba? Until na-discover natin na merong mga bayad na projects pero wala. Nakita natin substandard. So, tayo na mismo, ginabayan tayo ng Panginoon Diyos sa nangyayari sa ating bayan. Kaya, yung tanong mo, puno na ba ang salop? Oo, marahil hindi natin nakikita yung ibang lumalabas, pero may hangganan at sana wag abutin dun sa hangganan. Maraming nagsasabi ang Pilipino hindi katulad ng Nepalese, no? Pero nagbabadya ako, wag na niyong paabutin doon. Kasi sila mismo, ang mga mayayaman, katulad sa Forbes Park, di ba? Naglalagay na sila ng mga plywood, tinataasan yung mga gate, nagre-request ng security, additional security. Sana hindi maging clash ng may kaya at walang kaya. Bakit masakit sa ordinaryong tao? Kasi halos nagtatrabaho sila, grabe ang pagtatrabaho nila, pero sa basic means lang, no? Sa pagkain nila daily. So nakakaawa pagkatapos yung bahay na naipundar nila, abay babahain. Wala naman tayong insurance na nagsasabi o pag kayo binaha, pwede kayong makakolekta. Diba? Kahit na pumunta ka sa Pag-ibig or sa mga housing agencies na napakaliit lamang ng ibinibigay. Para sa ordinaryong Juan de la Cruz na malubog ang bahay mo,
at ikaw ay halos daily wage earner lang, napakahirap na sitwasyon yon. At tuwing bumabaha ka, nakikita mo yung pinundar mo, nawawala, nauubos, dahil meron palang nagnanakaw, meron palang yumayaman, meron palang pinagplaplanuhan. Imaginein mo yung pondong yan. At hindi ako naniniwala na walang alam ang speaker, dahil walang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng liderato, kahit sa Senado, ganun din. At hindi rin ako naniniwala na hindi alam ng presidente. Kasi siya ang pumipirma ng budget. Diba? Ang buong bureaucracia ay parang lumalabas, syndicated na. Pag tiningnan natin ang DPWH, at ang tinitingnan pa lamang natin ay DPWH, dun pa lang sa flood control. Hindi pa natin nabubuksan yung ibang proyekto ng DPWH, farm to market o farm to sapungan. Diba? Hindi pa natin nabubuksan ang school building project. Hindi pa natin nabubuksan ang DA, ang agriculture. Yan yung mga hotbed ng corruption eh. So ito, napakaliit lamang na ito, pero hindi natin nakukuha ang nais ng sambayanan na malaman ang tunay na storya. Kasi kung hindi natin malalaman ang tunay na storya, hindi natin malalaman kung sino ang magiging accountable. Prof, lipat lang ako dito sa kay controversial din. Congressman Gen Z, Congressman si Kiko Barzaga. Marami siyang mga payag, no, against dito kay Saldico, kay Romualdez, pero siya yung Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang nagaganap na rally. Bakal mas lalo pang dumami. Kasi, yung pumalit naman, or yung pumalit di umano, kay Speaker Martin Romualdez, ay close friend din pala niya. Wala din. Mapapahupa lang talaga ang galit ng kaumbayan kung si Dunyor ang umalis dyan. Yan lang talaga ang pinaka-the best na gagawin niya. Pero kung nandyan pa rin siya, magkukunwaring kakampi daw siya sa mga nagrarally dyan, tuloy-tuloy pa rin yan. Kasi kung ang aabangan ay may politiko na mapanagot sa anomalya dyan sa flood control at sa mga budget na may mga insertion daw, matagal pa yan. Matagal na investigasyon pa yan. Kaya malamang itong rally, tuloy-tuloy na yan. Kung gusto na humupa agad yung mga nagagalit o yung mga nagrarally at yung mga lumabas na, ay mag-resign ka na. Yun lang. Easy lang. Pero malamang, susulsulan ng mga nasa tabi-tabi yan. Lalo na yung mga negosyante dyan ng pulburon. Siyempre kung mag-resign si Dunyor, sino yung ipapalit? VP Sara Duterte. Kabahan sila dyan. Takot sila na maging presidente yan. Kaya maraming magsusulsul dyan kay Dunyor na wag kang mag-resign. Kahit anong mangyari, kahit maraming magagalit, wag kang mag-resign. Ganun yan. O sabi ni Rose Kimpay, sabi niya, dapat imbestigahan din yan si Romualdez, hindi yan papalitan lang ng president. Pandoloko na yan para itago ang anomalya niya. Ano pa bang nangyayari sa Pilipinas? Puro corruption, kawawa na ang Pilipino. Sa totoo lang, ibang-iba na ngayon. Diyan sa tactics nila, baka tactics na naman nila yan na mag-resign si Speaker bilang House Speaker sa House of Crooks o House of Representatives pala ay para humupa yung galit ng taong bayan. Pero wala Talagang napag-usapan na ito sa social media. Kahit hindi magbabalita, yung iba na ngayon sa social media. Pati nga ibang bansa, pinag-usapan na itong rally ngayon sa Pilipinas, di ba? Sabi ni Emmanuel Cañete, mahupa lang ang galit ng taong bayan kung matanggal nga lahat ng mga buhaya sa Kongreso. Maparusahan ang Marcos Romualdez tumpak. Yan talaga dapat kung gustong humupa ang galit ng taong bayan. Agad-agad Sabi ni Arboy Bagi, di sapat yung pagbaba niya lang sa pwesto. Siyempre kung bumaba siya sa pwesto, congressman pa rin yan. Tapos yung speaker, close friend daw niya. Wala din. Yung mga galawan, malamang yung mga galawan, tuloy pa rin. Sabi ni Kolokoy, kailangan mawala sa pwesto ay si Marcos Jr. Siya ang may sala sa lahat ng ito, administrator ng bansa, walang alam sa mga nangyayari sa bakuran niya sa loob ng 3 taon. Oh boy, tell it to the monkey in the forest. Pwede sanang magdadahilan si Dunyor dito sa nangyari. Pwede sanang magugas kamay. Yun nga lang, 3 taon na po siyang nakaupo dyan. Hindi naman siya nagsasalita nito nakaraan. Ngayon lang, kung kailan, nabuking na.
Hugas kamay na ba? Sabi ni Limuel Compas, hindi lang si Romualdez, isama si PBBM. Diba? O ito sabi ni Antonio Naubia, Marcos resign yan ang solusyon ng paghihirap ng bayan. Yan ang sigaw ngayon ng karamihan. Imbis na yung iba ay Romualdez, ngayon nakatutok na kay Junior. Malamang sa mga nagrarally ngayon, puro na Marcos. Yung mga pink ina, malamang Duterte yan ang isisigaw nila. Sisihin nila yung Duterte niyan. Naku, ang talino nyo talaga. Hindi nyo nalang gayahin si Atty. Rowena Guanzon. Kakamping man yun. Pero, may ganon. Akalain mo si Congressman Tubitianco, ang binanggit, Saldico. Si Congressman Kiko Barsaga, ang binanggit, si Martin Romualdez. Yung kontraktor na si La Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, Saldico, Romualdez. Puro Saldico Romualdez yung mga lumalabas ngayon sa investigasyon. Tapos ang sisihin ng mga pinkina, Duterte, aba, talino nyo talaga. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.